Binabalangkas na ng MMDA ang magiging gabay sa pagpapatupad ng ban sa mga e-vehicles sa mga national road. Nakatutok si Joseph Moro. Po ang bike lanes doon. I think nag-i-implement ng Quezon City ng mga bike lane program niya, di ba? Opo. Hindi naman namin hinarang yan. May objection ba kami dyan? Pero di ba po kasama siya sa listahan? Yung EDSA, ang pinipilit nyo, magsara ng isang karsada, portion ng EDSA. Imagine niyo kung gaano kasikip ang EDSA. Bagyang nagkainitan sa konsultasyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA kaugnay ng ban sa mga e-trike, e-bike at tricycle sa mga national road. Binabalangkas na ng MMDA ang Implementing Rules and Regulation o IRR sa pagpapatupad ng ban. Pero hiling ng grupo ng mga commuter, huwag muna yang ipatupad. Bukod sa wala umanong naunang konsultasyon sa ban, tila labag daw ang ban sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law na nagpo-promote ng paggamit ng mga e-vehicles. Is really resisting the shift that our current development plans and policies are aiming to see. Bakit daw ang mga e-bikes at e-trikes ang pinagdidiskitahan at sinasabing hindi ligtas? Sa datos ng MMDA, parami ang mga e-bike na sangkot sa aksidente. Triple ng bilang noong 2019 ang bilang noong isang taon. Pero giit ng grupo, mas marami pa rin ang ibang sasakyan. Yeah, they're definitely not as dangerous as MMDA is claiming. If you compare it really to the amount of road crashes that are attributed to private four-wheeled cars, it's so much more. Giit ng MMDA, tuloy na ang ban sa April 15 na pagpapatupad lamang ng dati ng resolusyon ng Department of Interior and Local Government o DILG na bawal ang mga tricycle sa mga national roads. 19 ang bumabagtas sa buong Metro Manila. Hindi sila pinagbabawalan na lumabas. It's just that may mga certain roads na hindi talaga sila nararapat. Imagine mo, ang takbo lang nila maximum 25 kilometers an hour. May tumatakbo dyan 60, 80. Paano kung hindi sila mapansin? Kapag ipinatupad na sa April 15 yung ban sa mga light electric vehicles katulad ng mga e-trikes at mga e-bikes, pagmumultahin ng 2,500 pesos ang sinuman na mahuhuli na dumadaan sa mga national roads. Pwede rin hatakin o i-impound ang inyong mga sasakyan. Pero tanong ng ilang mga e-bike enthusiasts, paano sa national roads na may bike lane katulad sa EDSA? It should be treated the same. May technology lang tong pedal assist bicycle. Sana makalabas sila ng follow-up statement or clarification na nakakategorize mabuti. Yung mga e-bikes na i-allow doon sa bike lane ay dapat classified pa rin as bisikleta, meaning pedal assist. Iko-considera rin daw ng MMDA sa IRR ang mga suhestyon ng grupo sa IRR. Wala tayong magagawa. Government policy na yan. Kailangan natin sumunod. So, iwas na lang sa mga kalsada na bawal. Gagamitin ko pa rin dito na sa mga minor road. Huwag na tayong magbayad. Problema pa yon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.